Pero pick up! Sapakin natin. You tell me, bakit nga ba? May side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Tama. You use your side mirror. Pangit mong pick up. Tangina mo, bababaan mo pa ako, gago. Panandaliang ang tinanggalan ng driver's license ang isang babaeng motovlogger dahil sa pagsisimula nito ng road rage sa Zambales. Bukod pa rito, nanganganib din siyang sampahan ng kaso ng Land Transportation Office o LTO. Ang motovlogger na si Yana Motovlog, ang mismong kumuha ng video kung saan nakikipagtalo siya sa driver ng isang pickup truck. Ipinost niya ang naturang video sa kanyang social media account. Nag-viral ang video at umani ng samot-saring komento at reaksyon mula sa netizens, riding community, at pati na rin mga kinauukulan. Ang kanilang pinagtatalunan, sino ang tama at mali sa viral incident. Pero sa statement na inilabas ng LTO, ang pagpapatawag o show cause order kay Yana ay dahil sa pagsisimula niya ng road rage. Ayon sa post ng LTO sa Facebook page nitong Biyernes, May 2, 2025. LTO Chief, Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II said Yana Motovlog will be asked to explain why her driver's license should not be suspended or revoked for being an improper person to operate a motor vehicle for allegedly instigating a road rage. Sinabi ni Mendoza na patuloy nilang pinapaalalahanan ang mga motorista na huwag pairalin ang init ng ulo sa kalsada. Aniya pa, marami na ang napaparusahan dahil sa road rage. On the part of this vlogger, she should have used her social media influence to promote responsible driving and road safety, sabi ni Mendoza. I noticed this truck has been hurting lanes without checking. His surroundings like a dumbass. I decided to speed ahead. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights. You're supposed to pay for it, like a subscription. Kamusta? All good. Super good. Super good naman. Ayan, pick up! Sapakin natin. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Nagit-git nyo kasi May side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Tama. Huwag ka doon na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Ipinost ni Yana ang controversial video noong April 29, 2025. Malinaw na kinunan nito ng video ang insidente para maging content niya. Mapapansin sa video na nagkaroon ng biyahe papuntang Zambales ang isang riding crew na kinabibilangan ni Yana. Sa isang punto ng video, ipinakita ni Yana ang isang silver pickup truck sa kanyang unahan na binabagtas ang dirt path. Sa caption, pinuna ng motovlogger ang pickup truck na nagpapalipat-lipat umano ng lanes nang hindi tumitingin sa paligid. Sa caption ay tinawag niyang dumbass ang driver. Nag-overtake si Yana. Kasunod nito ay makikitang tiningnan niya ang driver ng pickup truck at saka nag-middle finger. Maya-maya, pumaroda sa gilid ng kalsada si Yana at ang fellow riders nito. Hihintayin daw nila ang iba pa nilang kasamahan. Nang papalapit na ang pickup truck, maririnig si Yana na isinigaw sa mga kasama ang tungkol sa parating na pickup truck. Sapakin natin, tila utos ng lady rider sa kanyang mga kasamahan. Sa di kalayuan ay makikita ang driver ng pickup truck na bumaba at nilapitan si Yana. Pagkalapit nito ay tinanong ng driver kung bakit nag-dirty finger ang motovlogger. Balik tanong ni Yana sa driver, bakit nga ba?
Mahihinuha sa katwiran ni Yana na pinalalabas niyang ang pickup driver ang may pagkakamali. Sa palitan ng sagot ng dalawa ay tumaas ang boses ng motovlogger, habang nanatiling kalmado ang driver. Iginiit pa ng female rider na hindi umano ginagamit ng pickup driver ang kanyang side mirror, gayong walang side mirror si Yana. Sinabi ng rider na muntik na siyang magitgit ng pickup driver. Ang hindi pagkakaroon ng side mirror, tulad ng sitwasyon ni Yana, ay isang violation. Rason ng pickup driver, lubak-lubak ang daan. Sinabihan din niya ang lady rider na huwag itong namamakyo. Dahil lumalabas na walang kapupuntahan ng usapan, bumalik na sa kanyang sasakyan ng pickup driver, habang patuloy si Yana sa maaanghang na salita at pagmumura sa pickup driver. Hati ang reaksyon ng netizens kaugnay ng pangyayari, pero mas nangingibabaw ang batikos kay Yana dahil sa insidente. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit naglabas siya ng public apology sa kanyang Facebook page nitong ika-1 ng Mayo taong 2025. Kalakip ng post ang video ng ama ni Yana na sinasabing hindi nila kinukonsinti kapag may mali sa kanila. Makikita rin sa video ang pagpunta ni Yana sa nakaalitang driver, subalit hindi raw nila ito naabutan. Ang huling bahagi ng video ay ang paghingi ng public apology ni Yana dahil sa kanyang naging asal at pati na rin sa nakaalitan nitong driver. Is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue, sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially, the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po. Sa comment section ng post ni Yana, marami ang pumupuna sa naging asal ng female rider. Kinu-question din nila kung sincero ito sa kanyang apology. Sa memo na inilabas ng LTO, ipinapatawag ang female rider vlogger sa Intelligence and Investigation Division ng LTO sa hapon ng ika-6 ng Mayo taong 2025. Pinagsusumit rin siya ng written explanation kung bakit hindi siya dapat sampahan ng mga sumusunod na paglabag. Reckless driving, use of number plates, motor vehicle operating without or with defective, improper, unauthorized accessories, devices, equipment and parts, at improper person to operate a motor vehicle. Nakasaad din sa memo na preventively suspended ang driver's license ni Yana sa loob ng 90 days. Ano ang masasabi ninyo dito? Ipaalam sa amin ang inyong reaksyon sa pamamagitan ng pagkomento sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panunood.